Inaantabayanan ng ilang mangingisda sa Pangasinan kung ano ang sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa issue ng West Philippine Sea, kasunod ng mga insidente ng pangaharas ng China. Ang Defense Department nanindigang patuloy ang mga RORE mission doon. Saksi, si Chino Gaston. 170 nautical miles mula sa Pampang ang destinasyon ng mga mangingisdang ito mula sa Infanta, Pangasinan. Ayon sa mga mangingisda, umaabot sa 4 na toneladang isda ang nahuhuli nila sa loob ng 3 araw na pagpapalaot. Pero mas marami raw sana yan kung malaya silang nakakapangisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Hindi na po malaya, hindi katulad po noon na pag nakapunta kami ng Kalburo, inaabol na po kami, pinapaalis po kami. Sa kanila na po daw yung Kalburo. Hindi na daw tayo pwede mga Pilipino doon. Kaya sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, gusto nilang marinig ang plano ng Pangulo sa issue ng West Philippine Sea. Ang gusto ko sana mangyari, mag-open na naman uli yung West Philippine Sea para maayos naman na uli ang pangisda namin doon. Ayon sa Infanta, substation ng Philippine Coast Guard, nakabantay naman sila sa anumang sitwasyon. Sa pagmomonitor ng Philippine Navy, kumaunti ang Chinese vessel sa West Philippine Sea. Mula sa dating 153, nasa 95 hanggang 104 vessels na ang namonitor. Kinumpirma rin ng Navy ang napaulat na China Coast Guard vessel na namataan malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Sa Ayungin Shoal naman kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre, wala pang bagong rotation and reprovisioning o RORE mission. Mula noong June 17 kung kailan nauwi sa pagkasugat ng isang sundalong Pilipino ang komprontasyon ng Philippine Navy at China Coast Guard. We are going to do the RORE as routinely and as possible, but we'll wait for the National Maritime Council to give us the appropriate guidance in terms of timing, in terms of other issues, and the DFA and the NMC. May target date? Wala pa. Ayon sa AFP, sapat pa naman ang huling supply na in-airdrop sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre noong unang bahagi pa ng Hunyo. Pero pinag-aaralan na nito ang paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa para isabay ang resupply mission sa isang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Sa ganyan, sabay-sabay naglalayag ang mga barko o nagpapatrolya ang mga eroplano ng mga kaalyadong bansa gaya ng US, UK, Australia at Japan. All options are being discussed on the planning table. Once finalized, this will be submitted for approval. Tinanong naming ukol dito ang US Embassy. Ayon sa kanilang tagapagsalita, bilang kaalyado ay nagtutulungan ang Pilipinas at Amerika sa iba't ibang issue. Sa pulong kanina ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. at US Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Brown, natalakay ang susunod na balikatan exercises at ang nakatakdang pirmahang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. It will also involve other upcoming talks in terms of our compliance with the GSOMIA and other matters in terms of our partnership with the US. Samantala, mananatili sa North Luzon ang mga medium-range capability missiles ng US na patuloy na inaaral gamitin ng mga taga-Philippine Army Artillery Regiment. Sa kabila yan ng pag-alma ng China at Russia sa pananatili ng US missiles sa pangambang sila ang tinatarget ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.